were nights when the wind was so cold. Marupok ako. Mapapatawad pa kaya ako? Naging marupok ako nang ako'y nasa abroad. Huwag sana ninyo akong husgahan dahil sa aking mga naging karanasan. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Isa po ako sa tagahanga at tagasubaybay ng mga totoong kwento mo. Hindi ko inaasahan na matatagpuan ko ang aking sarili na sumusulat na rin ako ng totoong kwento ko. Medyo sensitibo ang kwento ko at sana wag ninyo akong husgahan dahil tao lang ako at nagkakamali. Itago mo ako sa pangalang Lynn, 27 years old, tubong Bicolano at kasalukuyang nasa bansang Australia. At ito ang aking kwento. Lumaki ako sa pamilya na konserbatibo. Mahigpit yung pamilya ko sa akin. Nag-iisang babae ako sa 5 magkapatid. Kaya gano'n na lamang sila kahigpit sa akin, lalo na sa pagdating sa loho. Wala akong kalayaan sa poder ng aking pamilya. Lumalabas lang ako ng bahay kapag may importanteng lakad. Kaya nang makaipon ako ng lakas ng loob, nag-apply akong mag-abroad. Gumura na agad ako, hindi dahil sa gusto kong takasan ang mundong kinalalakihan ko, kundi dahil gusto kong ma-experience kung paano maging independent. Nagkaroon ako dito ng trabaho sa abroad, may maayos na sahod, nabibili ko lahat ng gusto ko, and at the same time, natutulungan ang aking pamilya. Ang sabi nila pag nasa abroad, kalaban mo ang lungkot, homesick, at pangungulila sa mga mahal mo sa buhay. Totoo naman yon, naranasan ko yon na umabot sa puntong na depress ako. Sobrang lungkot, hanggang sa isang araw, nakausap ko ang aking kaibigan at sinabi ko sa kanya na nalulungkot ako at gusto ko nang umuwi sa aming bansa. Pero sinabihan niya ako na ba't ako uuwi. Andito ka na, libangin mo ang sarili mo. Mag-download ka ng dating app. Hanggang sa sumunod na araw, sinunod ko ang payo ng aking kaibigan. Nag-download ako ng dating app na kung saan maraming Arab, Muslim, Persian, Bahrain, Pakistan, Turkish. Ganon din, may isang lalaking nakaagaw sa akin ng atensyon at isa siyang Persian. Pero hindi siya yung tipong mukhang Arabo na matapang na itsura. Napakaamo ng kanyang pagmumukha. Lagi kaming nag-video call. Then after 1 month, sabi niya may gusto daw siya sa akin. May gusto siya sa aking sabihin, pero personal niya raw itong sasabihin sa akin. Kaya't nakapag-meet up ako sa kanya. Grabe! Alam ninyo ang karakter ng Wattpad story. Yung mala mafia boss yung dating niya. May pagkaiyan venerasyon yung mukha. Mayroon siyang car, isa siyang engineer, at lalaking mayaman. Dahil sa Muslim siya, bawal sa kultura nila ang makipag-usap sa babae. Kaya patago yung setup namin, diretso sa room na walang kusina. Hugot babes, nagpagalaw ako sa unang pagkakataon. At sa unang pagkikita pa lang namin, ay nagpadala ako sa bugso ng aking damdamin. Masyado kasi niyang nakuha ang loob ko.
Kung baga, nagpaka-boyfriend siya sa akin. Andiyan siya kapag kailangan ko ng kausap. Nasumpungan ko siya at nasusumbungan ko siya kapag ako ay may problema. Good listener sa mga kwento ko at ang dami niyang life lesson na isinishare sa akin. Kaya ganun na lamang ako nakakomportable sa kanya. Nasundan pa yung pagkikita namin ng ilang beses. At sa tuwing nagkikita kami, ay may nangyayari sa amin. Then, one day, bigla na lang nagbago ang lahat. Ang napapansin kong, para ba siyang wala na siyang oras sa akin. Lagi na lang siyang busy, pero binaliwala ko iyon. Tanga na kong tanga. Pinaniwala ko ang sarili ko na seryoso siya sa akin. Kahit naramdam ko ang sobrang cold niya. Payag pa rin akong makipagkita sa kanya kahit alam ko na kung ano ang habol niya sa akin. Bumigay pa rin ako. Wala eh. Hulog na ang damdamin ko sa kanya. Naging inspirasyon ko siya sa araw-araw. Kahit alam kong hindi totoo lahat ng ipinapakita niya. Then, sa pagpasok ng buwan ng October, taong 2023, nakipag-break na siya sa akin. At ang sabi niya, mahal na mahal niya ako. Pero kailangan na niya akong iwan. Anything you deserve more and we shared amazing time. I will never forget you and I hope you don't forget we have to move on and I miss your amazing life. Shock na shock ako dahil sabi niya, mahal niya ako. Hindi ko alam ang rason kung bakit iniwan niya ako ng ganon-ganon na lang. Hindi niya pinaliwanag sa akin kung bakit siya nakipaghiwalay. Sa pakiramdam ko, nawala na ang puso ko. Hindi ko matanggap na ganon-ganon lang siya, na ganon niya akong itapon pagkatapos nang gamitin ang katawan ko ng paulit-ulit. Gabi-gabi ako umiiyak. Minsan nagigising ako ng madaling araw sa sobrang sakit. Hindi naging madali ang pinagdadaanan ko sa kanya. Dahil talagang nahulog ang puso ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya, kaya walang oras na tumutulo ang luha ko kapag naiisip ko siya. Wala akong ganang magtrabaho. Gusto ko, lagi lang akong nakahiga. Masakit ang buong katawan ko. Hindi ko na sana iisipin yun. Gusto ko sanang isipin na isang panaginip lang ang lahat ng yon. Sinubukan kong mag-move on. Pero ang hirap. Kahit sa trabaho, nadadala ko hanggang sa naisipan kong buksang muli ang dating app. At nakakilala ako ng bago. At ang sabi nga, in order to move on, you just have find another one. And you can get happiness from someone. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, may nakilala ako sa dating app. By the way, mataas naman ang standard ko sa lalaki. Hindi ako nakikipag-usap sa basta-basta lang. Yung hitsura ng mga bigatin, yung mga lalaki ang mga kinikita ko. Bongga
yung pangalawang jowa ko. Isang manager na kilala sa product brand dito sa abroad. Ang gwapo, mabango, matangkad, financially stable. Pero hindi ako ganon ka-attracted sa kanya. May nakilala rin akong parang Coco Martin ang datingan. Pero tulad nung isa, iniwan din ako sa area. At ayon, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na gumagamit na naman ako ng dating app at naging libangan ko dito sa abroad. Ang paggamit ng dating app ang naging libangan ko. Fast forward, isang araw, gumising na lang ako na para bang gusto kong mangumpisal. Gusto kong humingi ng tawad sa Diyos sa mga maling ginawa ko sa sarili ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Kasi hindi ito yung ako. Di na ako yung dating Lynn na nakilala ko na tahimik at inosente. Sa kasalukuyan, tumigil na ako sa paggamit ng dating app. Isa doon, imahal na mahal ko. Gusto ko na lang tapusin ang pakikipagkita ko doon sa dalawa. Pero, hindi ko magawa. Gusto kong aminin sa kanya kung anong klasing tao ko. Pero, natatakot ako. Ramdam kong mahal niya ako at matagal na rin kami. Sunod-sunudan siya sa mga gusto ko at lahat ng mga gusto ko binibigay niya. Kahit ako yung mali, siya pa rin ang humihingi ng tawad. Inaalagaan niya ako at ingatan na parang prinsesa. Pero hindi niya alam na ang dumi ko, na nagigilty ako at natatakot din ako na aminin ang totoo. Kasi ayaw kong iwan niya ako. Hugot babes, ipinapangako ko sa sarili ko na babaguhin ko na ang lahat ng mga maling ginagawa ko. Aayusin ko ang aking sarili at paulit-ulit kong pagsisisihan. Sana hindi pa huli ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. At sana kapulutan ng aral ng iyong mga ginigiliw na tagahanga ang aking kwento na maging istiktuan lamang sa isang relasyon dahil ang karma ay laging nasa huli. Salamat po sa inyong lahat at sa magiging payo mo. Muli, ako si Lynn at ito ang kwento ng buhay ko. Sa isip ko yakap ka pa.